Kamatayang nakapagbibigay buhay. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay magbubukas sa atin upang masilayan ang mga huling araw ni Jesus sa mundo. Masusundan natin ang araw-araw na kaganapan hanggang sa ang mga huling oras na pangyayari na magdadala sa atin sa pakikilakbay kay Jesus tungo sa kanyang paghihirap at kamatayan sa krus. Lumayo siya ng kaunti at pagkatapos ay nagpatira pa upang manalangin. Na kung maaari wag nang sumapit sa kanya ang oras ng paghihirap. Nanalangin siya, Ama ko, magagawa mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang paghihirap na ito. Ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang 3 alagad. Sinabi niya kay Pedro, "Natutulog ka ba, Simon? Hindi ka ba makapagbantay kahit 1 oras man lamang? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina." Sa 3 niyang pagbabalik ay sinabi niya sa kanila, "Natutulog pa ba kayo at namamahinga? Tama na, sapagkat dumating na ang oras upang ang anak ng tao'y ibigay sa kamay ng mga makasalanan. Bumangon kayo, narito na ang magkakanulo sa akin." Ang kanyang mga alagad na dapat sana'y nakaunawa sa kanya ay ipinagkanulo at iniwan siya. Namatay siya na nag-iisa at iniwan ng lahat. Ngunit may isang dayuhan na kumilala kay Jesus bilang anak ng Diyos. Nakatayo sa harap ng krus ang opisyal ng mga kawal. Nang makita kung paano namatay si Jesus, sinabi niya, "Tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito." Kasama rin sa naiwan sa paanan ng krus ang kanyang nagdadalamhating ina at mga alagad na babae. Maraming beses na ipinakita ni San Marcos ang kahinaan ng mga alagad sa ebanghelyong kanyang isinulat. Ang mga alagad ay pinili ni Jesus bilang kanyang mga kasama na nakakita ng kanyang mga himala at nakapakinig ng kanyang pangangaral. Ngunit madalas na sarado ang kanilang kaisipan, kaya't hindi nila naunawaan si Jesus. Nagtatalo sila tungkol sa mga posisyon ng karangalan habang siya ay patungo sa kamatayan. Matapos arestuhin si Jesus, ang mga lalaking disipulo ay tumakas at hindi na muling nagpakita bilang isang grupo sa ebanghelyo. Magkaiba ang naging reaksyon nila Judas at Pedro na kapwa nakagawa ng kasalanan kay Jesus. Inisip ni Judas na hindi siya mapapatawad kaya't siya'y nagpatiwakal. Kabaliktaran ni Pedro na nagtiwala sa awa ni Jesus at nagsisi. Ipinapaalala ng ebanghelyo ngayon na hindi pa huli ang lahat para bumalik sa Diyos at mapatawad. Ang nalalapit na pagtatapos ng Kwaresma ay marahil isang magandang panahon upang maranasan ang kagalakan ng kapatawaran ng Diyos sa sakramento ng pakikipagkasundo. Inaanyayahan tayong aminin at pagsisihan ang ating mga kasalanang patuloy na ginagawa sa araw-araw ng ating buhay. Itinuturo ng ating inang simbahan na ang pagsisising panloob ay isang pagbabagong radikal ng buong buhay. Ang pagbabalik loob sa Diyos ng buong buhay natin, isang pagkalas mula sa kasalanan. Ang pagtalikod sa masama ng may pagkamuhi sa mga masasamang nagawa natin. Kasama nito, nabubuhay ang hangarin at pagtitika na magbago ng buhay. Taglay ang pag-asa sa awa ng Diyos at pananalig sa tulong ng kanyang grasya.
Hindi madali ang magbalik loob sa Diyos, ngunit sa tulong at grasya ng Diyos, magagawa ng tao na makapagpanibagong puso. Hilingin nating tayo'y makapagbalik loob sa Diyos at madama ang kanyang pag-ibig na hindi mapanghusga at bukas para sa lahat. Paano natin maisasabuhay ang pagsisising panloob lalo na ngayong panahon ng Kwaresma? Una, maglaan ng panahon sa pagsusuri ng konsensya upang mahanap ang mga pagkakataong hindi natin pinili ang tama at ang kabutihan. Ikalawa, tanggapin ang sakramento ng pakikipagkasundo at pagsumikapang hindi na muling maulit ang mga kasalanang ikinumpisal sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga tao, lugar, bagay at sitwasyon na magdadala sa atin sa pagkahulog muli sa ating kahinaan. At ikatlo, magkaroon ng matimyas na malasakit sa kapwa, makipagkasundo sa kaaway, isaalang-alang ang katarungan at ikabubuti ng iba sa lahat ng aspeto, at lumingap sa mga dukha, nangangailangan at nagdurusa.